Nagsisimula ang kwento sa banal na lupain, kung saan sinubukan ng pinakamataas na sekta ng Diyos, na pinamumunuan ng mga demonyo, na gumamit ng tatlong sagradong relic upang ipatawag ang makalangit na dyablo at pamunuan ang mundo. Ngunit ang mga tao ay nagpadala ng isang shadow upang maging isang especially iya sa gitna ng mga demonyo, at nagawa niyang sirain ang spell at magdala ng kapayapaan sa lupain. Pagkalipas ng 10 taon, nakita namin ang isang grupo na nakikipaglaban sa isang halimaw, at sila ay nataranta habang ito ay humahampas sa kanila. Ngunit biglang tinamaan ng bato ang halimaw at natamba ito. Nagpakita ang isang lalaki na nagngangalang Luwang, at ang halimaw ay sumugod sa kanya, ngunit naiiwasan niya ang mga pag-atake nito at natalo ito sa isang suntok. Ang grupo ay nagpapasalamat sa kanya para sa kanyang tulong, ngunit isang ikalimang yugto ng halimaw ang nagpakita at pinasabog sila ng isang napakalaking sinag ng enerhiya. Naiwasan ito ni Luwang, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba habang natatakpan siya ng madilim na apoy. Ang halimaw ay sumusugod ng isa pang pag-atake, ngunit iniiwasan niya ang mga putok at hiniwa ang tiyan nito habang dumudulot siya sa ilalim nito. Ang apoy ay nagsimulang bumagsak sa kanya, ngunit bigla siyang nagpakita sa ibang espasyo kung saan siya ay nahulog sa isang lawa, na nagiging sanhi ng pagkawala ng apoy. Binanggit ni Luwang na ito ay mapanganib sa lupain ng kaguluhan dahil ang espiritual na enerhiya ay wala sa kontrol. Sinabihan niya ang mga lalaki na umalis doon. Pagkatapos noon, pumunta si Luwang sa isang restaurant kung saan sinabihan niya ang may-ari, si Shayon, na bigyan siya ng pagkain, ngunit abala siya sa panonood ng pagganap ng isang babae na nagngangalang Lilia. Binanggit ni Shayon na ang mga demonyo ay pumaslang ng dalawang shadow, ngunit sinabi niya na haharapin ito ng mga opisyal, na sinasabi kay Luwang na manatili sa bayan. Nag-aalok si Lilia na makipag-inuman sa kanya, ngunit tinanggihan niya ito at umalis. Naglalakad si Luwang sa paligid ng bayan, ngunit bigla siyang nakaramdam muli ng kakaiba. Sa isang flashback, nakita namin ang isang dyablo na nagsasabi kay Luwang na kung gusto niyang lumahok sa landing spell ng Diyos, kailangan siyang sampain ng madilim na apoy at sumumpa na hinding-hindi niya ipagkakanulo ang mga demonyo. Pagkatapos niyang sampain, naghanda ang demonyo na ipatawag ang makalangit na dyablo, ngunit bigla siyang tinusok ni Luwang mula sa likuran. Kaya't sinabi sa kanya ng dyablo na susunugan ng madilim na apoy ang lahat ng bagay sa mundo, kabilang ang kanyang kaluluwa. Nagising si Luwang sa harap ng isang puno, at iniisip niya kung paano ito naging isa sa kanya ng mabaygo ang landing spell ng Diyos, ngunit malapit na itong maubusan ng espiritual na enerhiya dahil inililigtas siya nito sa tuwing inaatake siya ng madilim na apoy. Kaya iniisip niya kung kailangan niyang hanapin ang mga labi ng dyablo upang malutas ang problema. Kinabukasan, pumunta siya sa restaurant ni Shayon. Sinabi sa kanya ni Shayon na ang mga demonyo ay hindi na makontrol kamakailan, na inihayag na ang ambasador ng departamento ng Fuyan ay napaslang, ngunit hindi siya nagulat dahil ang departamento ng Fuyan ang pangunahing puwersa sa labanan laban sa mga demonyo. Binanggit ni Shayon na ang lahat sa immortal na sekta ay nagtulungan upang bumuo ng liga, na nagsasabing namamahala sa lahat ng kanilang mga gawain. Ngunit nang magkaroon ng sakuna, tanging ang master ni Luwang na si Tiin lamang ang lumaban para labanan ang mga demonyo. Hindi makapaniwala si Shayon na sinubukan ng Immortals League na ibawas ang mga reward mula sa mga shadow dahil kung hindi dahil kay Luwang, ang landing spell ng Diyos ay hindi masisira. Sinira rin ito ang kanyang banal na kapangyarihan, kaya sa tingin niya ay walang utang na loob ang liga. Ngunit sinabi ni Luwang na maaari lamang silang umasa sa kanilang sarili. Isang grupo ng mga disipulo ang nakapalibot kay Luwang, at isang lalaking nagngangalang Zion ang nagtanong sa kanya kung siya ba ang tumalo sa ikalimang yugto ng halimaw kasama ang kanyang disipulo na pinaslang noong gabi. Kaya tinanong niya si Luwang kung nasaan siya, ngunit nang banggitin niyang nag-iisa siya, sinabihan siya ni Zion na sumama sa kanila. Sinubukan nilang arestuhin siya, ngunit bigla niya silang inatake. Kaya naghahanda si Zion na labanan siya, ngunit isang babae na nagngangalang Yina ang humarang sa kanila at sinabi kay Luwang na hinahanap niya siya. Inutusan siya ni Zion na umatras at naghahanda sa pag-atake, ngunit humarang ang kanyang senior na si Gando. Napagtanto ni Zion na si Gando ay isang master mula sa sekta ng Conlo, kaya humingi siya ng tawad sa kanyang pag-uugali. Pagkaalis niya, sinabi ni Yina kay Gando na si Luwang ang hinahanap nilang gabay. Sinabi sa kanya ni Gando na dalhin sila sa lupain ng kaguluhan, ngunit sinabi niya na wala siyang oras para sa kanila.
Sinabi niya kay Luwang na sinabihan sila ng kanilang master na mangolekta ng mga bulaklak ng miss, at nangako siyang babayaran siya para sa kanyang mga serbisyo, ngunit sinabi niya sa kanya na ang kanyang bayad ay 100 spirit stone. Iniisip ni Gando na sinusubukan niyang lokohin ang mga ito, ngunit tinanggap ni Hina ang kanyang mga kahilingan. Pagkatapos niyang umalis, tinanong siya ni Gando kung bakit siya pumayag na bayaran siya ng napakaraming pera. Ipinaliwanag niya na ito ay dahil ang 4 na pattern ng mist na bulaklak ay 10 beses na mas epektibo kaysa sa mga normal. Matapos maglakad ng ilang sandali, sinabi ni Luwang na dapat silang magpahinga dahil lumalala ang mga halimaw habang lumalalim sila sa lupain ng kaguluhan, at ang kanilang espiritual na enerhiya ay magiging mas magulo. Ngunit sinabihan siya ni Gando na huwag silang pigilan, sinabing naabot na nila ni Hina ang yugto ng pundasyon. Nakakita siya ng kakaibang lugar sa di kalayuan, at sinabi ni Gando sa kanya kung saan nakipaglaban ang walang kamatayang sekta sa mga demonyo. Bumalik tayo noong nakipaglaban si Luwang sa isang grupo ng mga tao kasama si Yojen, ang kahalili ng sekta ng Diablo. Pagkatapos ng labanan, nakita niya si Luwang na may hawak na sirang pulse arrows. Nagtataka siya kung bakit hindi ito itinatapon ni Luwang dahil nawalan ito ng espiritual na enerhiya, ngunit ipinaliwanag niya na ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang tagapagligtas. Kaya ginamit ni Yojen ang string na nakuha niya sa kanyang ama para ayusin ito. Bumabalik tayo sa kasalukuyan habang si Luwang at ang iba ay nakatagpo ng isang grupo ng mga halimaw na ibon. Sinabi niya sa kanila na manatiling tahimik dahil ang mga ibon ay madaling matakot, ngunit si Gando ay nagsimulang sumigaw, kaya ang mga ibon ay inatake sila gamit ang kanilang mga balahibo. Sinubukan ni Hina na iwasan sila, ngunit nahulog siya sa bangin. Kaya tumalon si Luwang para iligtas siya at iniabot ang tali mula sa kanyang pulse arrows para masalo siya, at nakalapag sila ng ligtas. Nakita ni Hina na nasugatan ang kanyang braso, kaya ginamit niya ang kanyang mahika upang pagalingin siya. Iniisip niya kung maaari silang bumalik, at sinabi niya sa kanya na hindi ito posible, ngunit may isang paraan sa unahan. Kaya nagpadala siya ng mensahe kay Gando, na sinasabi sa kanya na magkita sila sa bundok. Habang sumusulong sila, binanggit niya na lagi niyang naririnig na kapag nasa panganib, ang masasamang tao ay parurusahan habang ang mabubuti ay pagpapalain. Sa pag-aakalang mabuting tao si Luwang dahil nakaligtas sila matapos mahulog sa bangin, tinanong niya ito kung sino sa tingin niya ang masasamang tao, at naniniwala siyang ito ang mga demonyo. Pero bigla silang may narinig. Habang sinusundan nila ang ingay, nakasalubong nila ang isang aso, at binanggit ni Luwang na ito ay pinatalsik dahil ito ay hybrid sa pagitan ng isang snow wolf at isang itim na aso. Ipinaliwanag niya na ang mga itim na aso ay napupuot sa bawat ibang lahi, kaya kahit na iligtas nila ang aso, hindi ito mabubuhay. Pero gusto pa rin itong iligtas ni Hina. Habang papunta siya dito, sinabihan siya nito na mag-ingat sa mga tinak dahil sa kanilang uhaw sa dugo ng mga bulaklak. Kinuha niya ang aso, ngunit ang dugo nito ay bumagsak sa mga tinak, dahilan upang simulan nila ang pag-atake sa kanya. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang espada para putulin ang mga ito, ngunit nahuli siya. Kaya't sinaklolohan siya ni Luwang at mabilis siyang dinala sa ligtas na lugar. Ginagamot nila ang sugat ng aso, ngunit tumanggi itong umalis, kaya nagpasya siyang dalhin ito hanggang sa ganap itong gumaling, at pinangalanan nila itong Richie. Samantala, nakita ni Shayon ang marka ng sekta ng Diablo sa isang puno, kaya napagtanto niyang nasa lungsod sila. Sinusubukan niyang magtago, ngunit inatake siya ng isang grupo ng mga tao. Muling nagkita sina Luwang at Yena kay Gando, ngunit nagulat sila nang makitang napapaligiran siya ng mga sawi na itim na aso. Kaya tinanong siya ni Luwang kung bakit niya pinaslang ang mga ito. Ipinaliwanag niya na patuloy silang sumusunod sa kanya, ngunit sinabi ni Luwang na kung makita ng ibang mga itim na aso ang mga katawan, sila ay darating para sa paghihiganti. Pero natatawa si Gando dahil sa tingin niya ay hindi challenge para sa kanya ang mga ito dahil second phase lang sila na halimaw. Kinuha sila ni Luwang upang kolektahin ang mga bulaklak ng miss, at tinanong siya ni Gando tungkol sa 4 na pattern, kaya ipinaliwanag niya na tumutubo ang mga ito sa mga bato sa likod ng talon. Nakita ni Gando ang mga bulaklak, at sinabihan ni Hina si Luwang na alagaan si Richie habang kinukolekta niya ang mga ito, ngunit naramdaman niyang may paparating na mga itim na aso, kaya sinabi niya kina Gando at Hina na kailangan nilang tumakas. Sa tingin ni Gando ay nagbibiro siya dahil wala siyang makita,
ngunit nagulat siya nang magpakita ang mga itim na aso. Sinabihan sila ni Luwang na tumakbo sa kakahuyan. Sinimulan ni Gando na labanan ang mga aso, ngunit nabanggit ni Luwang na hindi niya matatalo ang lahat ng ito, ngunit hindi siya nakinig at nagsimula siyang ma-attack. Pinaalalahanan niya si Hina na sinabihan sila ng kanilang master na gamitin ang anteng-anteng para makatakas kung nasa panganib sila, ngunit binanggit niya na dalawa lang ang meron sila. Sinabi niya na wala silang oras na mag-alala tungkol kay Luwang, kaya ginamit niya ang isa sa kanila upang makatakas, na sinasabi sa kanya na masasawi siya kung mananatili siya sa kanya. Ngunit nagpa siya si Hina na manatili at lumaban. Humihingi siya ng paumanhin sa pagsali sa kanya sa sitwasyon, at inalok niya siya ng flea charm, ngunit inihayag niya na hindi nito maaalis ang kanilang amoy, kaya patuloy silang hahabulin ng mga aso. Sinabi niya sa kanya na tumakas habang ginugulo niya sila, ngunit tumanggi siyang iwan siyang mag-isa. Tinusok niya ang kanyang espada sa lupa at naghahanda na gumamit ng spell, ngunit nabigla siya nang hindi ito gumana. Sinabi ni Luwang sa kanya na hindi siya maaaring gumamit ng mataas na antas ng mga spell sa lupain ng kaguluhan, ngunit bigla siyang napaluhod habang ang kanyang katawan ay natatakpan ng madilim na apoy. Inaatake siya ng isa sa mga aso, ngunit sinunog niya ito hanggang sa mahawakan niya ito, at ang iba ay natakot. Sinabi niya sa kanya na tumakas, at mabilis niyang hinawakan si Luwang at tumalon sa tubig. Nahulog sila sa isang talon, at nang magsimula silang malunod, naalala ni Luwang ang panahong nawalan siya ng malay matapos siyang isumpa ng madilim na apoy. Sinubukan siyang tulungan ni Yojen, ngunit sa huli ay inatake niya siya. Paggising niya, nakita niyang natutulog si Hina sa tabi niya, ngunit tila binabangungot ito, kaya gin-icing niya ito. Nagpapasalamat siya sa paggagamot sa kanyang mga sugat, ngunit alam niyang siya ang dahilan kung bakit siya nasugatan. Ipinaliwanag niya na ang mga bagay ay magiging mas masahol pa kung wala siya sa kanya. Hiniling niya sa kanya na huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa madilim na apoy, at inanyayahan siya nitong sumama sa kanya sa sekta ng Kumland dahil maaari nilang gamutin ang kanyang sumpa, ngunit tinanggihan niya ang kanyang alok. Kinabukasan, bumalik sila sa lungsod, kung saan binayaran ni Hina si Luwang para sa kanyang mga serbisyo at umalis siya pagkatapos ilagay si Richie sa kanyang pangangalaga. Nakita niya ang mga taong umatake kay Shayon, kaya pinatumba niya sila, at nalaman namin na si Lilia ang nasa likod ng pag-atake. Sinabi niya kay Shayon na ibunyag ang shadow na kanyang kino-contact, ngunit tumanggi itong sabihin sa kanya ang anuman, kaya pinagbantaan siya ng isang insekto. Napansin niya na kapag nasa katawan na niya ito, dudurugin siya nito. Ngunit sinabi sa kanya ng isang lalaki na nawawala ang mga asasin na ipinadala nila upang tiktikan si Luwang, ngunit ang lalaki ay si Luwang pala. Kaya't ginamit niya ang kanyang gitara bilang sandata at sinimulan niyang hiwain ang lahat ng nasa paligid niya, ngunit iniwasan niya ang kanyang mga pag-atake at nagawang panatilihing ligtas si Shayon, ngunit nahulog siya sa hagdan. Sinabihan siya ni Luwang na tumakas. Sinugod niya si Lilia at sinira ang kanyang gitara, ngunit bumunot siya ng dalawang espada para labanan siya. Mukhang match ang mga ito, at si Shayon ay na-corner ng mga asasin, ngunit dalawang lalaki ang biglang dumating upang iligtas siya. Kaya sa tingin niya ay may backup na plano si Luwang, ngunit inihayag niya na hindi niya alam kung sino sila, at nagpa siya si Lilia na umatras. Binanggit ng mga lalaki na inimbitahan ng kanilang amo si Luwang sa lambak, kaya sinabihan siya ni Shayon na sumama sa kanila. Bumalik tayo noong unang natagpuan ni Tiin si Luwang, at dinala siya sa departamento ng Fuyan. Natututo si Luwang kung paano lumaban, ngunit pina-undercover siya ni Tiin, na sinasabi sa kanya na maaaring hindi na niya ito makikita pang muli, at ibinigay niya sa kanya ang kanyang pulse arrows, umaasang si Luwang ang maging kanyang pinagkakatiwalaang espada. Sa kasalukuyan, pinuntahan ni Luwang si Tiin, na binanggit na kung hindi sinira ni Luwang ang God's Landing spell, hindi sana magkakaroon ng kapayapaan ang mundo. Ngunit hindi naniniwala si Luwang na iyon ang kaso, at binanggit niya na isang dekada na ang lumipas mula noong insidente, ngunit ang sekta ng Diablo ay nagdudulot pa rin ng mga problema habang ang lahat sa immortal na sekta ay abala sa pakikipaglaban sa isa't isa. Kaya walang kabuluhan ang mga sakripisyong ginawa ng mga katulad niya. Tinanong niya si Tiin kung bakit kailangan niyang ipaglaban ang mga taong hindi naman niya kilala. Kaya sinabi ni Tiin na ang mga demonyo ay nasa lahat ng dako. Tinanong siya ni Luwang kung ano ang kailangan niya mula sa kanya,
kaya sinabi niya kay Luwang na maghanap ng isang espesyaliya ng demonyo sa sekta ng Kumlan, na ikinagulat niya. Sinabi ni Tilin na ang mga demonyo ay nagplano na pumasok sa immortal na sekta, na inihayag na ang departamento ng Fuyan ay nag-imbestiga sa bagay na ito, ngunit ang tanging nahanap nila ay isang mahalagang tao ang pumasok sa sekta ng Kumlin, at siya ay natatakot na magkakaroon ng sakuna kung hindi nila mapipigilan ang plano ng demonyo. Binanggit ni Tilin na pagkatapos makumplito ang misyon, ihahayag niya si Luwang bilang kanyang disipulo at bibigyan siya ng pagkilalang nararapat sa kanya. Bago siya umalis, tinanong niya si Tilin kung ano ang nangyari kay Yojen, ngunit napansin niya na sa oras na makarating siya sa lambak, si Yojen ay sawi na. Pumunta sina Luwang at Xiaoyun sa isang lungsod na tinatawag na Kumo, kung saan dinala ni Xiaoyun si Luwang sa kanyang tindahan, ngunit laking gulat niya kung gaano ito kalayo sa lahat. Nagtataka siya kung bakit hindi nasabi ni Tilin ang totoo sa pinuno ng sekta ng Kumon, kaya nabanggit ni Xiaoyun na ang Immortals Leagues ay hindi maaaring makagambala sa mga panloob na gawain. Sa tingin niya ay dapat lang nilang gawin ang sinabi ni Tilin kay Luwang, na nagsasabing ang pinuno ng sekta ng Kumlin ay si Tilin Sr., at may mga chismis na hindi sila magkasundo noong bata pa sila. Sinabihan siya ni Luwang na kumuha ng impormasyon tungkol sa mga disipulo ng sekta ng Kumlon, lalo na ang mga na-promote noong nakaraang dekada. Samantala, iniulat ni Lilia ang lahat ng nangyari sa kanyang master na si Gio, na nasa sabik ng banggitin niya na si Luwang ay nagpakita sa Kumo dahil ito na ang pagkakataon niyang makaganti. Nagtataka siya kung sino si Luwang, at nabigla siya nang sinabi niyang si Luwang ang naglagay sa kanya sa ganoong kalagayan. Kaya't humingi siya ng pahintulot na tapusin siya, ngunit ipinaliwanag niya na 10 taon na silang naghintay, kaya dapat na lamang silang manood sa ngayon at maghintay para sa perpektong pagkakataon upang makapaghiganti. Isang alagad ng sekta ng Kulon na nagngangalang Linza ang bumisita sa tindahan ni Xiaoyun, kung saan nakita niya si Richie. Binibigyan niya ng pera si Xiaoyun, sinasabing tatanggapin niya ito bilang bayad para kay Richie, at sinubukan niyang pigilan siya, ngunit hindi siya nakinig, kaya kinuha ni Luwang si Richie mula sa kanya. Nagalit siya at nagpasyang atakihin siya, ngunit pagkatapos niyang harangin siya, napagtanto niya na napakahusay niya, kaya nagpasya siyang umalis. Sinabihan siya ni Xiaoyun na pumunta sa bundok pagkatapos ng 3 araw, at tiniyak sa kanya na walang mangyayaring masama dahil ang sekta ay kumukuha ng 500 disipulo sa publiko. Pagkatapos ng 3 araw, pumunta si Luwang sa sagradong kaharian ng Kumlon, kung saan nabigla siya sa kamanghamanghang lugar. Naka-assign siya sa Herb School, pero bigla siyang nakaramdam ng kakaiba dahil sa madilim na apoy. Sa gabi, nagigising si Luwang habang nagpapakita ang madilim na apoy sa kanyang mga kamay, kaya iniisip niya kung mayroong isang bagay sa sekta ng Kumlon. Kinabukasan, nakita nating nakikipagtalo si Yina kay Gando dahil nagkakalat siya ng maling chismis tungkol sa kanilang relasyon. Ipinahayag niya na gusto niya siya, ngunit sinabi ni Yina sa kanya na palagi niya itong nakikita na parang isang kapatid. Ipinaliwanag niya na hihilingin niya sa punong guro na ipagkaloob ang kanilang kasal upang wala itong pagpipilian kundi pakasalan siya, at ipinatawag niya ang mga baging mula sa lupa upang pigilan siya. Ngunit pinutol niya ang mga ito at sinipa siya. Tumakbo si Hina patungo sa ibang tao at sinabihan siyang lumayo, ngunit nagsimula itong kumilos tulad ng pabiktima, na sinasabing ipinangako niya na pakasalan siya kapag nasa lupain sila ng kaguluhan, ngunit nasira ang anyo ng mukha nito, kaya sinusubukan niyang iwanan siya. Nagsisimulang magsalita ang lahat tungkol sa kung gaano siya kalupit, at sinisikap niyang sabihin sa kanila na nagsisinungaling siya. Ngunit nang hawakan niya ang kanyang kamay, ang pinakamatandang alagad ng Herb School na nagngangalang Henry ay biglang humarang sa kanila. Ginamit niya ang kanyang sibat para tanggayan si Gando at sinabi sa kanya na hindi siya magiging madali sa kanya kung abalahin siya muli. Umiiyak si Hina sa gabi, ngunit nagiging masaya siya kapag nakita niya si Luwang. Napagtanto niyang pumasok siya sa Herb School, kaya mas madalas niya itong makikita. Sa tingin niya ay may tao sa likod ng mga aksyon ni Gando at tinanong siya kung mayroong sino man sa kanyang pamilya na maaaring mga siwa, ngunit ipinaliwanag niya na ang master ni Gando ang pinuno ng sekta, kaya walang magagawa ang kanyang pamilya upang matulungan siya. Napansin din niya na hindi siya mapoprotektahan ng kanyang amo dahil kasalukuyang naglilinang siya sa pag-iisa. Masaya siyang makakapag-practice siya kasama niya, ngunit nabanggit niya na naroon lamang siya bilang isang handyman. Alam niya na makapangyarihan siya,
ngunit binanggit ni Luwang na ang kanyang 5 elemental na roots ay nawasak. Sinabi niya sa kanya na hihilingin niya sa kanyang amo na pagalingin ang kanyang mga sugat, ngunit sa palagay niya ay hindi na kailangan iyon, at nagtatago siya habang binibisita siya ni Henry. Kinabukasan, pinuri ni Henry si Luwang para sa kanyang trabaho. Iniisip kong nasanay na siya noon, ngunit binanggit niya na natutunan niya mismo ang mga kasanayan. Sumama sa kanila si Hina, at sinabi niya kay Henry na kaibigan niya ito. Dumating ang isang babae na nagngangalang Sheena, at pinagalitan niya si Hina dahil hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol kay Gando, at nagpasya siyang manatili sa kanya dahil alam niyang hindi siya madaling sumuko. Binigyan ni Shayon si Luwang ng isang listahan ng mga disipulo na napromote sa itaas ng panlabas na antas sa nakalipas na 10 taon. Binanggit niya na ang recruitment ay nagaganap tuwing 10 taon, at ang huling nangyari pagkatapos lamang ng labanan sa Lambak, ngunit binanggit niya na wala sa mga disipulo sa listahan ang espesyal. Kaya napagtanto ni Luwang na ang mga especially iya ay malamang na pumasok sa sekta ng Kamlu bago ang labanan sa Lambak. Binibigyan siya ni Shayon ng mga file tungkol sa 5 kritikal na disipulo ng 5 paaralan, at sinabi niya na maaari silang dumalo sa mahahalagang pulong. Nakita ni Luwang ang file sa nakatatandang kapatid ni Gando na si Henry, at sa tingin niya ay hindi makakarating si Gando sa kanyang posisyon kung wala ang tulong ng kanyang kapatid. Binanggit ni Shayon na pinaslang ang kanyang mga magulang noong bata pa siya, ngunit naging alagad pa rin siya ng punong guro, at nalaman namin na ang tanging kahinaan niya ay si Gando. Nagulat si Luwang nang malaman niya na gumagamit siya ng mga diskarte sa sekta ng Diablo, at iniisip ni Shayon na natutunan niya ang mga ito sa lupain ng kaguluhan, ngunit nabanggit niya na ang pamilya ni Henry ay pinaslang ng mga demonyo, kaya wala siyang dahilan para magtrabaho para sa kanila. Naghahanda si Luwang na umalis, ngunit ibinigay sa kanya ni Shayon ang file ni Linza, na nagsasabing siya ay isang henyo na nakabisado ang gininto ang yugto sa edad na 16, at siya rin ay nasa linya para maging susunod na punong guro. Samantala, nakipagkita si Gando kay Henry, tinanong siya kung iniulat niya ang sitwasyong ito sa master, ngunit sinabihan siya ni Henry na maging mapagpasensya dahil kailangan pang humingi ng opinyon ng iba ang master. Sinabi ni Gando na ginawa niya ang eksaktong sinabi sa kanya, at sinabi ni Henry sa kanya na kunin ang mga tao sa kanyang panig upang mas madaling makuha si Hina. Ngunit narinig ni Luwang ang kanilang pag-uusap, at napagtanto niyang si Henry ang nasa likod ng lahat ng ginagawa ni Gando, kaya nakita niyang naghihinala siya. Sumama sa kanila si Linza, at dumating ang punong disipulo ng Jade School na nagngangalang Hanzo dala ang mga cultivation materials na nakolekta niya para kay Henry. Inalok niya ang mga ito kay Linza, ngunit tumanggi ito, sinabi sa kanya na pagod na siya sa pagsasanay. Binanggit niya na ang master ay nagturo sa kanya ng isang kasanayan na tinatawag na misteryo ng hangin at nyebe, na nakakagulat sa lahat dahil ito ang kanyang lihim na pamamaraan. Sinabi niya sa kanila na okay siya sa kasal ni Gando at Hina, at nagpasya siyang umalis. Sa tingin ni Henry ay magiging hadlang siya para sa kanya sa hinaharap, ngunit sa tingin ni Hanzo ay hindi siya match para dito, at sinabihan siya ni Henry na bantayan si Gando para hindi siya gumawa ng anumang kawalang isipan. Kinabukasan, pumunta sila upang sabihin kay Hina ang tungkol sa desisyon ng punong guro, at binanggit niyang hindi pa rin siya magpapakasal kay Gando, kaya tinanong niya ito kung dahil ito sa mukha nito. Binanggit ni Sheena na kailangan nilang hintayin ang pagbabalik ng kanilang master, at ipinatawag ni Henry ang kanyang sibat, na sinabihan silang umalis sa herb school. Naghahanda ang lahat na lumaban, ngunit sinabihan sila ni Hina na huminto, na nagsasabing aayusin niya ang sarili niyang mga problema. Ngunit sinabi niya na hinding-hindi niya pakakasalan si Gando, kaya ipinatawag niya ang kanyang espada at nagpas siyang tapusin ang sarili niyang buhay. Pinigilan siya ni Luwang sa tamang oras at sinabi sa lahat na nagsisinungaling si Gando tungkol sa nangyari sa lupain ng kaguluhan. Nagtataka si Hanzo kung bakit siya dapat pagkatiwalaan, kaya nanumpa siya sa langit na hindi siya nagsisinungaling. Sinabihan niya si Gando na gawin din iyon, ngunit tumanggi siya at inakusahan siyang sinusubukang lokohin ang lahat. Binanggit niya na ipinagkaloob ng punong guro ang kasal, kaya sinabi niya kay Hina na pag-isipan ito, ngunit sinabi ni Henry na kapag nalaman ng punong guro ang ginawa ni Gando, babawiin niya ang kanyang mga salita. Pagkatapos noon, nagpapasalamat si Hina sa lahat para sa kanilang tulong, ngunit binanggit ni Sheena na susundan pa rin nila siya. Samantala,
Nasisiraan na ng bait si Gando, at tinanong niya si Henry kung wala silang gagawin, ngunit sinabi niya na kailangan nilang maging mapagpasensya at sinabihan niya si Hanzo na imbestigahan si Luwang. Kinabukasan, nagtaka si Luwang kung bakit napakaraming mga disipulo doon, at ipinaliwanag ni Hina na ang herb school ay namamahagi ng mga table tasks, kaya lahat ng mga disipulo ay dumating upang kunin ang mga ito. Nakita niyang nakatingin sa kanya si Gando, kaya lumapit siya kay Hina para i-provoke siya. Hinawakan siya ni Gando, ngunit nagsimula siyang kumilos na parang biktima, na sinasabing sinusubukan siyang tapusin ni Gando. Kaya nagpa siya siyang umatras, ngunit nang tawagin siya ni Luwang na talunan, ipinatawag niya ang kanyang espada at sinimulang salakayin siya. Ngunit kinuha ni Luwang ang isang sandata at madaling hinaranggan ang kanyang pag-atake. Kapag nakaramdam siya ng malakas na espiritual na enerhiya sa malapit, sinasadya niyang magpatama sa pag-atake ni Gando. Binanggit niya na ayaw ni Gando na tumstigo siya laban sa kanya, kaya naman sinisikap niyang wakasan ang kanyang buhay. Si Gando ay galit, naghahanda siyang tapusin siya, ngunit biglang nagtipon ang mga petals nang dumating ang master ni Hina na si Yanli at tinatangay niya si Gando. Nagpakita si Henry at sinabi niya kay Yanli na ipinagkaloob na ng punong guro ang kasal, ngunit ipinaliwanag niya na sa panahon ng kanyang pag-iisa, sinalakay ni Gando ang isang tao sa kanyang paaralan, kaya hindi niya ito maaaring balewalain. Sinabi ni Henry na sasabihin niya ang lahat sa punong guro, at iniisip niya kung handa ba itong makipag-away sa kanila dahil sa isang handyman, ngunit ipinahayag niya na kukunin niya si Luwang bilang isang panlabas na disipulo. Sinuri ni Yanli si Luwang at nagulat siya na ang kanyang espiritual na mga ugat ay nawasak. Sinabi niya na dahil miyembro na siya ngayon ng herb school, gagawin niya ang lahat para tulungan siya, ngunit binabalaan niya ito na kung gagawa siya ng anumang bagay na saktan ang sekta, hindi siya magpapakita ng awa. Sa gabi, sinabi niya kay Shayo na wala siyang nakitang kainahinala, ngunit sa palagay niya ay kakaiba ang buong sitwasyon. Nagtataka siya kung ano ang gusto ng mga especially iya, kaya sinabi ni Shayo na sila ay pagkatapos ng paghihiganti. Hindi maintindihan ni Luwang kung bakit nila susubukang pasukin ang pinakamakapangyarihang sekta, at iniisip niya kung nagpadala sila ng isang tao upang maging punong guro, ngunit sa tingin ni Shayon ay hindi ito posible dahil ang punong guro ay kailangang maging kahalili ng isang makalangit na pari. Nagtataka si Luwang kung nagsinungaling si Tiin sa kanya, ngunit bigla siyang sumulpat. Sinabi sa kanya ni Luwang na kailangan nilang mag-apply ng ibang diskarte dahil wala siyang mahanap. Sinabihan siya ni Tiin na gawin ang anumang gusto niya, sinasabing pinagkakatiwalaan niya siya. Samantala, ang lahat ng mga master ay nagpapakita sa harap ng punong guro na si Bakhira, at sinabi ni Henry na pumunta sila sa herb school upang hingin ang kamay ni Hina sa kasal, ngunit siya ay masyadong nasabik at nasaktan ang sarili. Humihingi siya ng paumanhin para sa kawalang ingat ni Gando, ngunit binanggit ni Hanzo na ginugulo siya nito. Napansin niya na nagpapakalat siya ng tsismis sa sekta upang sirain ang kanyang kawalang kasalanan. Nagtataka ang pinuno ng paaralang sundalo, na nagngangalang Dondo, kung bakit pinagtatalunan pa nila ang sitwasyong ito gayong binasbasan na ni Bakhira ang kasal. Ang ilan sa mga master ay nagsasalita pabor kay Hina, habang ang iba ay napapansin na dapat lamang niyang pakasalan si Gando. Napansin ni Yanli na halos pilitin niya itong wakasan ang kanyang buhay, kaya kailangan niyang maparusahan. Tinanong ni Bakhira si Hina kung tutol siya sa pagpapakasal kay Gando, at naalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Luwang na hindi siya dapat matakot. Kaya binanggit niya na hinding-hindi niya ito pakakasalan. Sinabi ni Bakhira na si Gando ang may kasalanan, ngunit ang herb school ay unang tumutol sa kanyang mga utos, kaya nagpa siya siyang pagnilayan ni Gando ang kanyang mga aksyon sa talampas ng pagmumuni-muni. Ngunit tumanggi si Yanli na tanggapin ang gayong magaan na parusa. Pagkatapos nito, tinanong ni Luwang si Hina kung mayroong anumang lugar na hindi mapupuntahan ng isang panlabas na disipulo. Binanggit niya na hindi siya maaaring pumunta sa ibang mga paaralan ng walang pahintulot. Sinabi niya sa kanya na maaari lamang siyang pumunta sa burol ng taglamig kung ipapatawag siya ni Bakhira. Inihayag ni Henry na nawawala ang mga tao kung pupunta sila sa mga ipinagbabawal na lugar or sa likod ng bundok. Binanggit ni Sheena na ang bundok ay isang training ground lamang na puno ng mga halimaw, ngunit para sa ipinagbabawal na lugar, nakapunta lang siya sa labas kung saan mayroong isang malakas na selyo. May mga sinaunang halimaw daw na nakakulong doon, kaya sinabihan niya si Luwang na huwag pumunta doon.
Pinuntahan ni Luwang ang selyo na binanggit ni Sheena, ngunit inatake siya ng madilim na apoy, at biglang nagpakita ang isang dragon na nagngangalang Chow. Nagagalit siya dahil ginamit ni Luwang ang Cosmic Seed upang labanan ang madilim na apoy, na sinasabi sa kanya na halos naubos na niya ang espiritual na enerhiya ng sagradong relic ng Diablo. Sinubukan ng dragon na alisin ang Cosmic Seed sa kanyang katawan, ngunit hindi ito gumana, kaya nagpasya siyang turuan siya kung paano kontrolin ang madilim na apoy sa halip. Nagtataka si Luwang kung ano ang ginagawa niya doon, kaya ipinahayag niya na nakakulong siya sa sekta ng Kamlo sa huling 1,000 taon upang ang ibang mga sekta ay makapagpatakbo ng kanilang mga porma sayon. Sinabi niya kay Luwang na kung gusto niyang mabuhay, dapat niyang ilihim ang lahat at umalis sa sekta. May lindol, at naramdaman ni Bakheera ang pagkagambala sa selyo, kaya pinuntahan niya ito at napagtanto na nasira ang selyo. Samantala, nakatanggap si Tiin ng mensahe mula kay Bakheera na nagsasabi sa kanya na bumalik dahil may mali sa ipinagbabawal na lugar. Natutunan ni Luwang na kontrolin ang madilim na apoy, ngunit bigla niyang narinig si Richie, na inaatake ng mga gagamba. Sinubukan ni Linza na protektahan ito, at nagsimula siyang malamangan, ngunit si Luwang ay sumagip sa kanya. Nagtutulungan silang protektahan si Richie, at nagpa siya ang mga gagamba na umatras. Bumalik si Luwang sa herb school kung saan binanggit ni Sheena na nag-aalala si Hina sa kanya, ngunit nalaman niyang hinahanap lang niya si Richie. Sumama sa kanila si Yanli, sinabihan silang magpadala ng mga healing pills sa paaralan ng mga disipulo dahil nasugatan sila noong lindol kagabi. Ipinahayag niya na babalik si Tiin sa sekta ng Kumlan. Pagdating ni Tiin, binati siya ng lahat. Sinabi ni Hina na sinabi sa kanya ni Yanli na siya ang dapat na maging punong guro. Ipinaalala niya sa kanyang kapatid na ayaw niyang makita siya pagkatapos ng labanan sa lambak dahil sinisi niya siya sa pagkasawi ng hindi mabilang na mga tao, ngunit binanggit ni Bakheera na hindi niya siya naunawaan, na sinasabing hindi sila nagkita dahil nasulyapan niya ang daan ng langit at kinailangan niyang linangin ng hiwalay. Dinala niya si Tiin kung saan nasira ang selyo at nakita niyang nakatakas na ang karamihan sa mga halimaw na nahuli ng kanilang amo. Ngunit sinabi ni Bakheera na kailangan lamang nilang tiyakin ang integridad ng pagbuo. Pumunta sila upang makita ang dragon, at pinoprotektahan sila ng kanilang kalasag mula sa mga halimaw. Nakita nilang natutulog ang dragon. Humanga si Tiin sa porma sayon dahil inilipat nito ang kapangyarihan ng dragon sa sekta, ngunit binanggit ni Bakheera na ang kanilang master ang gumawa nito at kailangan niya ng tulong ni Tiin na ayusin ito gamit ang Kamlo Seal. Iniwan ng kanilang amo ang Kamlo Seal kay Tiin, kaya ipinatawag niya ito at ginamit nila ito upang palakasin ang kanilang hawak sa dragon. Binanggit ni Tiin na dapat silang mag-inuman para magdiwang, kaya niyaya siya ni Bakheera sa burol ng taglamig. Samantala, nahuli ni Luwang si Richie na nagnanakaw ng mga espiritual na halamang gamot, at sinabi niya na kung may makaalam nito, sila ay masisipa sa sekta. Napansin niya ang isang nakahod na figure na bumababa sa bundok at sinabihan si Richie na bumalik. Nalaman namin na si Linza ang sinasadyang sundan siya, at dinala niya siya sa lungsod kung saan siya nagtatago sa likod ng isang gusali. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na may mali, at bigla siyang inatake ng isang miyembro ng sekta ng Diablo. Isa pang lalaki ang sumama sa laban, at napilitan si Luwang na lumaban ng 3 ng sabay-sabay, ngunit nabigo silang matamaan siya dahil madali niyang iniiwasan ang lahat ng kanilang mga pag-atake. Sinubukan niyang tumakas, ngunit pinalibutan siya ng mga ito, at sinabihan sila ng kanilang pinuno na gawin itong mabilis. Kaya't ginagawa nilang mga karayom ang kanilang mga espada at sinubukang hulihin siya, ngunit tumalon siya palayo, na sinasabi sa kanila na kailangan nilang magtrabaho sa kanilang pagpuntirya. Bigla niyang napagtanto na nahuli siya ng kanilang mga sinulid, at hinayla nila siya sa lupa. Sinabi sa kanya ng kanilang pinuno na maaaring bigyan siya ng mabilis na kasawian kung magmakaawa siya para dito, ngunit biglang dumating si Xion upang iligtas siya. Nakita namin si Hanzo at ang kanyang mga tauhan na nagpapatrolya sa lugar, at bigla silang nakarinig ng malakas na ingay, kaya nagpa siya silang tingnan ito. Lumaya si Luwang mula sa mga sinulid at natalo ang isa sa mga umaatake, na naiwan lamang ang kanilang pinuno. Sinimulan siyang salakayin ni Luwang at Xion, ngunit ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para makatakas kasama ang kanyang mga kaalyado bago dumating si Hanzo at ang iba pa. Sa punong tanggapan ng Devil's Sect, si Giyu ay hindi masaya dahil ang kanilang mga aksyon ay maaaring maglantad sa kanila,
ngunit nabanggit ni Linza na hindi niya inatake si Luwang at na siya ay mahusay na nakabalat kayo. Ipinagtanggol siya ni Lilia, sinabing sinundan ni Luwang si Linza at kinailangan nilang labanan siya. Pero hindi natuwa si Gio at sinabihan siyang umalis. Pinaalalahanan niya si Linza na hindi na siya dapat bumalik dahil inilalagay nito sa panganib ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit wala siyang pakialam dito. Sinabi niya na ipinadala siya sa sekta ng Kumlin sa edad na 6, at sa nakalipas na 10 taon, 2 beses lang niya itong nakita. Binanggit niya na ang tanging misyon niya ay manatili sa sekta ng Kumlin, at makuha ang kanilang tiwala upang buhayin niya ang sekta ng mga Supreme Gods pagkatapos niyang maging punong guro. Sinabi niya na nakuha na niya ang tiwala ni Bakheera at natutunan niya ang kanyang sikretong pamamaraan, ngunit napaiyak siya nang aminin niya kung gaano niya kamiss si Gio. Sinabi niya sa kanya na huminto sa pag-iyak at tinanong ang dahilan sa likod ng kanyang pagdating. Sinabi niya sa kanya na nang tumama ang lindol, tumakbo si Bakheera patungo sa ipinagbabawal na lugar, at tila may isang malakas na bagay doon na kahit siya ay hindi ganap na makontrol. Si Luwang ay nagulat kay Tiin tungkol sa kanyang kamakailang pakikipagtagpo sa sekta ng Diablo, kaya sinabi sa kanya ni Tiin na hanapin ang kinaroroonan ng mga disipulo at patuloy na hanapin ang especially iya. Kinabukasan, nagsimulang manghuli ang mga disipulo para sa mga nakatakas na halimaw dahil nagdudulot sila ng mga problema, at ipinangako ng punong guro na gagantimpalaan ang pinakamahusay na mga mangangaso. Iniisip ni Gando na si Luwang ay masyadong mahina para lumahok, ngunit ipinaalala niya kay Gando na halos tapusin siya ng mga itim na aso, kaya dapat niyang alalahanin ang kanyang sarili. Iniisip ni Gando kung ang isa sa kanilang mga seniors ay may Jade Charm, na maaari nilang gamitin upang humingi ng tulong, ngunit si Hanzo ay mayroon nito. Nakita namin si Linza na nag-eespiya sa kanila mula sa itaas, sa pag-aakalang madali niya silang matatapos. Samantala, si Hina at ang iba ay nakikipaglaban sa mga halimaw at sa mga hayop sa paligid niya, ngunit sinaklolohan siya ni Luwang at madaling tinapos ang mga ito. Sinabi ni Henry na kung ang kanyang 5 element na ugat ay nasira, siya ay hindi matatalo, ngunit iniisip ni Hina na siya ay kamangha-mangha na. Tumapos din si Sheena ng ilang halimaw, at sinabi ni Henry na bumuti ang kanyang kakayahan sa espada. Bigla silang inatake ng isang malaking ahas, na kinilala ni Sheena bilang ang mula sa batis, at nagtataka siya kung ano ang ginagawa nito doon. Sinabihan niya sila na huminga dahil naglalabas ito ng makamandag na gas, at napagtanto ni Luwang na ibinalik nito ang iba pang mga halimaw. Nagpa siya si Sheena na harapin ang ahas, na sinasabi sa kanila na tumutok sa iba pang mga halimaw. Pinagmamasdan sila ni Gando mula sa malayo, at sinabi ni Hanzo na bumuti si Sheena, ngunit iniisip ni Gando kung kaya silang tapusin ng ahas. Tinapos ni Luwang at ng iba pa ang lahat ng mga halimaw at dumating upang tulungan si Sheena sa pakikipaglaban sa ahas, ngunit ginagamit nito ang makamandag nitong hininga para itulak sila pabalik. Natatakot si Gando na maapektuhan din sila nito, ngunit tiniyak ni Hanzo na magiging ligtas sila dahil mayroon silang protective shield. Ngunit inatake sila ni Linza mula sa likuran, at sinira niya ito. Hinawakan ni Hanzo si Gando, at nakatakas sila. Nakita sila ng grupo, napagtanto na sila ang nag-akit sa ahas patungo sa kanila. Pinapahina nila ang ahas sa kanilang pinagsamang pag-atake, ngunit nang malapit na nilang tapusin ito, gumamit si Linza ng lihim na kasanayan sa pagpapakain ng dugo upang palakasin ito, at pinabagsak nito sina Sheena at Henry. Iniisip ni Luwang kung sino ang nasa likod nito, at bigla siyang nakaramdam ng sakit sa kanyang ulo. Sinubukan niyang gamitin ang Jade Charm para humingi ng tulong, ngunit hindi ito gumana, at napagtanto niya na may nagtatangkang pumaslang sa kanya. Inaalis niya ang epekto ng lason gamit ang madilim na apoy, ngunit nagsimulang kontrolin ng ahas ang kanyang mga kaibigan. Kaya ipinagtanggol niya ang kanyang sarili nang hindi sinasaktan ang mga ito at marahang pinatumba si Hina. Tinakpan niya ng madilim na apoy ang kanyang espada at nagsimulang labanan sina Henry at Sheena, ngunit tinamaan siya ng pag-atake ni Henry, at pareho nilang ginagamit ang kanilang mga espesyal na diskarte para atakehin siya. Ginagamit niya ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban para patumbahin sila nang hindi nakakakuha ng anumang malaking pinsala. Napansin niya na ang ahas ay natatakot sa kanyang madilim na apoy, kaya siya ay gumagamit ng mabilis na pag-atake ng dark magic upang talunin ito, ngunit ang kasanayan ay umuubos ng kanyang puwersa sa buhay at nagpapaubo sa kanya ng dugo.
Napansin niyang hindi pa nagigising ang mga kaibigan niya at iniisip niya na baka natamaan niya sila ng husto. Ngunit bigla niyang naramdaman ang paglapit ng mga halimaw, kaya naghahanda siyang sakupin ang mga ito. Sinusubukan niyang labanan ang mga ito, ngunit napakarami nila, at nalulula siya. Ngunit biglang dumating si Richie kasama ang banal na Panginoon na nagngangalang Ox, na natalo silang lahat sa isang iglap at binuhay ang espiritu ng kagubatan. Sa gabi, nagising si Hina na napagtanto na ang iba ay wala pa ring malay. Sinabi sa kanya ni Luwang na iniligtas sila ng banal na Panginoon, at napagtanto niya na ito ang walang kamatayang bantay na hayop ng sekta ng Kunlun. Pinasalamatan niya siya sa tulong, at ginabayan niya sila sa isang kalapit na kuweba kung saan nakita nila ang mga ukit ng digmaan kasama ang makalangit na mga demonyo. Sinabi niya na tama ang kanyang amo dahil ang mga pinuno ng mga dragon ng Diablo ay ipinanganak na malupit, at sila ang nagsimula ng digmaan, ngunit nagulat siya nang makita ang isang itim na dragon na nakatayo kasama ng mga tao. Naalala ni Luwang ang kanyang kamakailang pakikipagtagpo dito. Bigla silang nag-ambala ng isang matandang lalaki, at kinilala niya ito bilang ang dating Grandmaster na nagngangalang Tyson, na nagligtas sa mga tao sa panahon ng digmaan ng mga makalangit na demonyo. Iniisip ni Luwang na imposible ito dahil siya ay dapat nasawi na, ngunit sinabi niya na ang buhay at kasawian ay magkaugnay na mga termino. Humihingi ng paumanhin si Luwang sa kawalang galang. Sinabi ni Tyson na may mga bagay na nawala sa nakalipas na 1,000 taon, at iniisip ni Luwang kung ano ang ibig niyang sabihin. Binanggit niya na gustong salakayin ng mga makalangit na demonyo ang kaharian ng tao, ngunit tinulungan siya ng dragon na lutasin ang krisis. Nagtataka si Hina kung sino ang sinasabi niya dahil wala pa siyang narinig tungkol sa kanya, at sinabi ni Tyson sa kanila na siya ay isang dating kaibigan na hindi makapanood ng pagkasawi ng mga tao, kaya iniwan niya ang iba pang mga makalangit na demonyo at nagpa siya na tulungan ang mga tao. Nagtataka si Luwang kung magagamit ba ang kapangyarihan ng mga makalangit na demonyo para iligtas ang mundo dahil nakita lang niya itong humantong sa digmaan at kasawian, kaya sinabi ni Tyson na ang pagdating ng mga makalangit na demonyo ay maaaring makasakit or maprotektahan ang mga tao. Nag-iisip si Luwang kung ano ang susunod niyang gagawin, ngunit sinabihan siya ni Tyson na walang gawin at hiniling sa kanya na ihatid ang parehong mensahe sa kanyang dating kaibigan kapag nagkita silang muli. Pagbalik nila sa kagubatan, nagising sina Henry at Sheena, at iniisip niya kung ano ang nangyari sa ahas, kaya sinabi ni Luwang na iniligtas sila ng banal na Panginoon. Iniisip ni Henry na sina Gando at Hanzo ang nasa likod ng lahat. Samantala, nagalit si Henry kay Gando dahil nanalo si Linza sa paglilitis at napahanga ang lahat, pati na ang kanilang amo. Sinubukan ni Gando na makipagtalo na hindi niya kasalanan, ngunit sinampal siya ni Henry at sinabihan siyang pag-isipan ang kanyang sarili. Tumungo si Luwang sa likod ng bundok kung saan sinubukan niyang kontakan ang dragon, at bigla siyang nag-teleport sa harap niya. Pinasalamatan niya ito sa pagliligtas ng kanyang buhay at nag-alok na gawin ang anumang kapalit, ngunit tumawa si ang dragon. Binanggit niya na libu-libong taon na siyang nakakulong, tinanong si Luwang kung maaari niya itong palayain. Binanggit ni Luwang na sa kanyang patnubay, gagawin niya ang lahat para mapaalis siya, ngunit tinanong siya ng dragon kung nakapagdesisyon na siya dahil kapag nakalabas na siya, aalisin niya ang buong sekta ng Kunlun. Napagtanto niya na walang saysay na pag-usapan iyon dahil wala namang magagawa si Luwang, kaya umalis na lang siya. Iniisip niya kung may isang bagay sa likod ng mga eksena, at binanggit ng dragon na hindi sila nagkataon na nagkita dahil sa laro ng kapangyarihan, may mga taong kayang kontrolin ang lahat habang ang iba ay mga pawn lang. Umaasa si Luwang na maaari siyang masawi ng walang pagsisisi kung dumating ang araw na iyon, at sinabi sa kanya ng dragon na dapat siyang pumunta sa Nanjin, kaya umalis siya pagkatapos magpasalamat sa kanya. Samantala, si Richie ay tumatakbo sa gubat nang hindi sinasadyang mabangga nito si Gando, na nagalit at sinunggaban ito. Natagpuan ni Luwang si Hina na nangongolekta ng mga halamang gamot, at sinabihan niya itong alagaan ang sarili dahil hindi pa siya ganap na gumaling, ngunit binanggit niya na ayos lang siya. Nagpakita si Richie, ngunit nabigla silang makita ito sa napakasamang kalagayan. Iniisip niya kung sino ang gumawa nito kay Richie at sinubukang pagalingin ito, ngunit nabaliw ito at kinagat ang braso ni Luwang, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para makatulog ito.
Siya ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo, ngunit ginagamit niya ang kanyang madilim na apoy upang pagalingin ang kanyang sarili, at napansin niya na si Richie ay binigyan ng lason, na naging dahilan upang ito ay mag-hallucinate. Kaya sinabi niya sa kanya na hintayin siya habang pupunta siya upang makahanap ng lunas. Pumunta si Luwang sa kagubatan kung saan nahanap niya si Gando at pinabagsak siya. Pagkatapos niyang magising, tinanong siya ni Luwang kung siya ang naglason kay Richie, at nagsimula siyang tumawa, iniisip na maaaring ikinalungkot nito si Hina. Humingi si Luwang ng lunas sa kanya, ngunit tumanggi si Gando na ibigay ito sa kanya dahil gusto niyang maghiganti, at sinimulan niyang salakayin si Luwang, ngunit madaling naiwasan ni Luwang ang lahat ng kanyang pag-atake at sinuntok siya sa mukha, na ikinagalit niya. Kaya ginagamit niya ang kanyang espesyal na galaw para tapusin siya. Ipinagdiriwang niya ang kanyang tagumpay, ngunit si Luwang ay nagpapakita sa kanyang likuran, na nagsasabi sa kanya na nasaktan na niya sila ng sobra, kaya kailangan niyang masawi. Sinimulan siyang pahirapan ni Luwang, at nabanggit ni Gando na kapag naging punong guro ang kanyang kapatid, magiging pag-aari niya si Hina, ngunit dinasarmahan siya ni Luwang at pinaulanan siya ng suntok, kaya natakot si Gando para sa kanyang buhay. Sinabi niya kay Luwang na hindi niya siya maaaring tapusin, ngunit binanggit niya na isisisi lang niya ito sa sekta ng Diablo, na sinasabi kay Gando na ito ay parusa ng Diyos. Nakiusap si Gando sa kanya na huminto at nangako na ibibigay sa kanya ang anumang kapalit, ngunit ginamit ni Luwang ang kanyang madilim na apoy upang tapusin siya. Pagkatapos noon, sinabi ni Henry kay Bakheera ang tungkol sa pagkasawi ng kanyang kapatid sa kamay ng sekta ng Diablo, at sa palagay niya ay may especially iya sila sa gitna nila, kaya humingi siya ng pahintulot na imbestigahan ito. Ang lahat ng mga master ay may halo-halong ideya kung dapat ba silang gumanti, ngunit nabanggit ni Linza na si Gando ay nag-iisang kapatid na lalaki ni Henry, kaya't madudurog siya kung hindi nila mahanap ang pumaslang. Inutusan siya ni Bakheera na imbestigahan ang bagay, at sinabi niya na walang sino man ang maaaring umalis sa sekta sa panahon ng pagsisiyasat, na nagbabanta na parusahan ang sino mang susuway sa kanyang utos. Nagtataka sina Hina at Sheena kung bakit pinatawag ang kanilang mga amo sa palasyo, at biglang dumating si Henry, kaya nagtaka si Hanzo kung ano ang ginagawa niya doon. Binanggit niya na kagabi ang kanyang kapatid na si Gando ay pinaslang ng sekta ng Diablo, kaya inutusan siya ng punong guro na imbestigahan ito. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin ang lahat ng mga disipulo sa ibaba ng panloob na antas para sa interogasyon, ngunit pinigilan siya ni Hanzo, tinanong siya kung bakit niya ito ginagawa. Sinabi niya na ang mga demonyo ay maaaring may especially iya sa herb school. Tinanong siya ni Sheena kung mayroon siyang ebidensya, ngunit ipinakita niya sa kanila ang token ng punong guro, na nangangahulugang magagawa niya ang anumang gusto niya. Sinimulan nilang arestuhin ang lahat ng junior disciples, ngunit sinabi sa kanila ni Hina na mapapatunayan niyang inosente si Luwang dahil buong araw itong nagsasanay kasama niya. Pero nagtataka si Henry kung magkasama din ba sila sa gabi, at iba ang sagot nila, kaya pareho silang hinuli. Pagkatapos noon, tinanong ni Henry si Luwang, ngunit tumanggi siyang sabihin sa kanya ang anuman, at ginamit ni Henry ang diskarte sa pagdurog ng puso, na ikinagulat ni Luwang dahil ipinagbabawal ito. Samantala, dumating sina Sheena at Hanzo sa palasyo upang salubungin ang mga pinuno ng paaralan, ngunit pinigilan sila ng mga gwardya, at sinabing may meeting ang punong guro. Ipinaliwanag nila na ito ay isang bagay ng buhay at kasawian, ngunit ang mga gwardya ay tumanggi na makinig, kaya nagpa siya si Hanzo na gumamit ng puwersa at natalo ang mga gwardya. Sa ganoong paraan, sinimulan ni Henry na pahirapan si Luwang, na naaalala kung paano siya isinumpa ng madilim na apoy. Tinanong siya ni Henry kung pinaslang niya si Gando, ngunit tumanggi siyang sabihin sa kanya ang anuman. Nawalan siya ng malay, at naisip ng kasama niya na baka inosente siya, ngunit kumbinsido si Henry na siya ang may kasalanan, kaya sinabihan niya ito na tanungin siya pagkatapos niyang magising. Nasugatan si Hanzo sa kanyang laban, ngunit tumanggi siyang sumuko, at dumating si Sheena upang tulungan siya. Nagawa niyang pabagsakin ang ilan sa mga disipulo, kaya iniisip nila kung gusto niyang ipagkanulo ang sekta. Dinaig nila siya ng kanilang mga numero at hiniling na sumuko, ngunit bigla silang naantala habang ang mga espada ay nahuhulog mula sa langit. Nakita namin si Yanli na sabik na naghihintay na makumplito ang interogasyon, ngunit biglang dumating si Tien at binanggit na natagpuan niya sina Hanzo at Sheena sa kanyang paglalakbay. Hiniling ni Hanzo kay Yanli na iligtas si Hina,
kaya tumingin siya kay Bakheera, na nagbigay sa kanya ng pahintulot na gawin ito. Nakita namin si Henry na pinahihirapan si Hina, na tumangging magbigay sa kanya ng impormasyon, kaya nadismaya siya at ginamit ang Heart Devouring spell sa kanya. Ngunit biglang dumating si Yanli at pinalipad siya sa dingding. Napagtanto niya na ginamit niya ang ipinagbabawal na spell kay Hina, na ikinagalit niya, kaya pinagbantaan niya itong tatapusin kapag may nangyari sa kanya. Nagising si Hina, at iniisip niya kung okay lang si Hanzo. Binanggit niya na ayos lang siya, ngunit sinabi niyang nag-aalala si Luwang sa kanya. Humihingi siya ng paumanhin sa pagkakasangkot sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya ito kasalanan. Samantala, lumuhad si Henry sa labas ng palasyo at humingi ng tawad. Binanggit niya na hindi na niya uulitin, ngunit kahit na nagsimula siyang magdugo mula sa pagyuko sa lupa, wala siyang natatanggap na sagot. Dumating si Linza, at sa tingin niya ito ang kanyang amo, ngunit sinabi nito sa kanya na nagpapahinga siya. Hiniling niya sa kanya na tulungan siyang ipaliwanag ang kanyang sarili kay Bakheera, ngunit nabanggit niya na hindi siya galit sa kanya para sa paggamit ng ipinagbabawal na spell, na sinasabi sa kanya na ito ay dahil napahiya niya si Bakheera nang siya ay nahuli. Sinabi niya sa kanya na ginawa niyang komplikado ang pulong ng sekta na ito, kaya kailangan niyang tulungan si Bakheera na harapin ito. Sinabi ni Henry na ang punong disipulo lamang ang maaaring dumalo, kaya ipinahayag niya na napili siya bilang kapalit nito. Pagkatapos noon, naulising si Henry, at nang dumalaw ang assistant niya sa kanya, napansin niyang iniiwasan siya ng lahat mula nang matanggap niya ang parusa. Iniisip niya kung sumuko na si Henry sa sekta, ngunit binanggit niya na wala na siyang ibang pagpipilian dahil hindi na siya ang punong disipulo. Sinabi sa kanya ng assistant na makakapaghiganti siya sa pamamagitan ng ibang paraan, ngunit nagalit si Henry matapos marinig ang kanyang plano. Sinabi ng lalaki na mayroon pa ring mga taong tapat sa kanya, na nagsasabi sa kanya na naghihintay lamang sila sa kanyang desisyon. Sinabi sa kanya nito na ang tanging pagpipilian niya ay ipaghiganti ang kanyang kapatid dahil itinigil na ng sekta ang investigasyon, kaya sa wakas ay nagpasya siyang sundin ang plano. Nakita ni Luwang si Tien at sinabi sa kanya na pagkatapos niyang mag-set up ng Devil Sect Formation, ang mga demonyo ay nag-iwan ng signal na nag-set up ng isang pulong sa Hoving Valley. Humihingi si Tien ng kanyang opinyon, at sa tingin niya ay baka ito ay isang bitag, ngunit hindi nila malalaman maliban kung pupunta sila doon. Habang papaalis na si Luwang, tinanong siya ni Tien kung may hindi niya sinasabi sa kanya. Binanggit ni Luwang na dapat alam na niya ito. Sa palagay niya ay naging mapagsimpatya si Luwang, kaya ipinaalala niya sa kanya ang kanyang naunang aralin na ang isang malambot na shadow ay hindi mabubuhay ng matagal. Sinabi ni Luwang na marahil siya ay nagbago, ngunit hindi niya ito nakikita bilang isang masamang bagay, at maaaring oras na siya ay tumigil sa pagiging isang shadow. Samantala, sinabi ni Lilia sa Kamlo Sect na natagpuan ang kanilang contact imprint, at malapit na nilang makilala sila, ngunit binanggit niya na may gustong gumamit ng pangalan ng kanilang sekta, kaya dapat nilang samantalahin iyon. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga master ay nagtitipon para sa pulong ng sekta, ngunit nabigo si Bakheera na magpakita, kaya pinag-uusapan nila kung dapat nilang simulan ang pulong sa kanyang kawalan or hintayin siya. Samantala, si Bakheera ay abala sa pagbabasa ng libro nang bisitahin siya ni Linza, na sinasabi sa kanya na ang ulap ay makapal ngayon. Bigla siyang nakaramdam ng presensya at lumipad patungo sa langit. Habang iniisip niya kung sino ang maaaring humamon sa kanya, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili laban sa isang paparating na pag-atake, at biglang nagpakita ang dragon, kaya napagtanto ni Bakheera na nakatakas siya. Naalala ng dragon na hindi niya kayang talunin siya 10 taon na ang nakalilipas, ngunit napansin niya na nagbago ang mga bagay. Samantala, nakaramdam ng kaunting panginginig si Hina, at tumingin siya sa labas na nagtataka kung okay lang si Luwang, ngunit may biglang dumating at dumukot sa kanya. Patuloy na inaatake ng dragon si Bakheera, ngunit lumikha siya ng isang protection na hadlang sa paligid niya at humarap sa kanyang ice magic, ngunit binanggit niya na hindi ito gagana sa kanya, at madali siyang nakalaya. Ngunit sa tingin ni Bakheera ay labis niyang pinahahalagahan ang kanyang sarili. Inilabas niya ang kanyang abyssalized phoenix at inutusan itong salakayin ng dragon, na sinasabi sa kanya na matagal na niya itong pinaslang kung ang kanyang kapangyarihan ay hindi kapaki-pakinabang, at sinabi sa kanya ni Bakheera na sabihin ang kanyang mga huling salita dahil malapit na siyang masawi.
Sinabi ng dragon na dapat niyang ikahiya ang pagnanakaw ng kanyang kapangyarihan, at sinabi niya na tama si Tilin nang sabihin niyang hindi karapat-dapat si Bakheera na maging punong guro. Binanggit niya na patunayan niya ang kanyang pagiging karapat-dapat. Gumagamit siya ng malakas na spell para matrap ang dragon gamit ang mga ice chain. Naghahanda siyang tapusin siya, ngunit bago mapunta ang kanyang pag-atake, bigla siyang inatake ni Tilin mula sa likuran. Nakaligtas dito si Bakheera, at napagtanto niya na si Tilin ay tiyak na nag-set up ng mist formation para tulungan ang dragon na makatakas. Sinabi niya na ang sekta ng Kamlo ay sinadya na maging kanya dahil noong ibinigay sa kanya ng Master ang selyo, binanggit niya na si Bakheera ay hindi angkop na maging kahalili niya. Ipinaalala sa kanya ni Tilin kung paano sinabihan siya ng kanilang master na maging mabait sa dragon, ngunit napansin niya na ang kanilang master ay masyadong malambot, kaya nagpasya siyang huwag pansinin ang kanyang mga salita. Ginamit ni Tilin ang selyo upang palayain ang dragon, na iniisip na dapat ay matagal na silang lumaban dahil ang sekta ng Kumlon ay nangangailangan lamang ng isang pinuno. Dumating si Luwang sa lambak, at napagtanto niya na naroon din ang ibang mga alagad, kaya't iniisip niya kung may ibang nakakilala sa imprint ng sekta ng Diablo. Ngunit bigla niyang narinig ang boses ni Hina at nakita niyang dinukot siya ni Henry. Sinabi niya kay Luwang na lumabas, na inihayag na iniwan niya ang marka ng sekta ng Diablo para sa kanya. Kaya humarap siya kay Henry, na nagtanong sa kanya kung inaamin niya ang pagpaslang kay Gando. Sinimulan niyang salakayin si Luwang, na madaling umiwas sa lahat ng kanyang pag-atake at itinulak siya pabalik. Nagpa siya si Henry na magseryoso at ipinatawag ang kanyang mga espada, kaya naghanda si Luwang na ipagtanggol ang kanyang sarili sa kanilang laban. Nagulat si Henry sa kanyang lakas at pinagsanib ang kanyang mga espada sa isa. Nagawa niyang tamaan si Luwang, ngunit agad siyang nakabawi at nagmadaling iligtas si Hina. Muli siyang inatake ni Henry, ngunit ipinagtanggol ni Luwang ang kanyang sarili at itinulak siya pabalik. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na tapusin siya, ngunit dumating si Hina upang ipagtanggol siya, at nagsimula itong lumaban sa tabi niya. Iniiwan ni Luwang ang mga alagad sa kanya habang nagpapatuloy siya sa pakikipaglaban kay Henry. Dumating si Richie upang tulungan siya, na nagpapahintulot sa kanya na talunin sila gamit ang kanyang ice spell. Naglulunsad si Henry ng hindi mabilang na mga espada kay Luwang, ngunit gumawa siya ng hadlang na humaharang sa kanilang lahat, at hindi makapaniwala si Henry na nalabanan niya ang kanyang ultimate move, kaya nangangahulugan ito na dapat ay bahagi siya ng sekta ng Diablo. Binanggit niya na ipaghihiganti niya ang kanyang kapatid, at gumamit siya ng espesyal na powder upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan. Nagsimula siyang umatake gamit ang palm technique, ngunit nagawa ni Luwang na harangan silang lahat, at nang ibinaba ni Henry ang kanyang bantay, pinabagsak niya ito sa isang atake. Natatakot siya para sa kanyang buhay, ngunit hinayaan na lang siya ni Luwang at naghanda na umalis kasama si Hina, ngunit tumanggi siyang sumuko. Biglang dumating si Giyo, at hindi siya makapaniwala na ipinagkanulo ni Luwang ang sekta ng kataas-taasang Diyos para sa mga walang silbing mapagkunwari. Agad na pinaslang ng kanyang mga tauhan ang lahat ng mga disipulo habang tinapos ni Lilia si Henry. Tinawag ni Giyo si Luwang na itim na lobo, na inihayag na dati siyang pinuno ng nakababatang henerasyon sa sekta ng Diablo, ngunit nadismaya si Giyo sa kanyang naging. Tinanggal niya ang kanyang maskara, at nagulat si Luwang nang makita niyang siya si Yojen. Ipinagpatuloy ni Bakheera ang pakikipaglaban kay Tilin, na nanlin lang sa kanya para ma-activate niya ang kanyang nakakapasong sun technique, ngunit iniisip pa rin niya na hindi siya matatalo sa kanya. Pinakawalan ni Tilin ang mga phoenix para salakayin si Bakheera, ngunit lumikha siya ng mga buhawi na kumonsumo sa lahat ng ito. Ngunit napagtanto niya na ang dragon ay lamang kaysa sa kanyang ice phoenix, kaya siya ay nag-ambala, ngunit pinaalalahanan siya ni Tilin na tumutok sa kanilang labanan. Patuloy silang nag-aaway habang nagtataka si Bakheera kung paano niya na-access ang ipinagbabawal na lugar, ngunit sinabi niya na hindi ito mahalaga. Ang mga fragment ng Ice Phoenix ay biglang nahulog mula sa itaas, kaya napagtanto nila na ito ay natalo. Binanggit ni Tilin na mayroon pa rin siyang dragon, ngunit tiwala si Bakheera sa kanyang mga kakayahan, at patuloy siyang lumalaban. Nagpasya siyang gamitin ang tunay na anyo ng kadena ng makalangit na kalooban at binitag si Tilin, na sinubukang palayain ang sarili. Sinabi ni Bakheera na hindi ito magiging ganoon kadali, ngunit bigla siyang inatake ng dragon mula sa likuran, na nagpapahintulot kay Tilin na makalaya.
Sinabi sa kanya ni Bakheera na sinira niya ang kanilang reputasyon sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan sa mga makalangit na dyablo upang sakupin ang sekta ng Kumlon, ngunit naniniwala siyang ito ay para sa higit na kabutihan ng mga susunod na henerasyon. Sinabi sa kanya ni Bakheera na hindi siya nagbago, at inilabas niya ang isa sa mga banal na labi, kaya napagtanto ni Tiin na ayaw niyang makita siya pagkatapos ng labanan sa lambak dahil hinahabol niya ang banal na dahon. Ginagamit niya ito kasama ng kanyang ice magic upang lumikha ng isang malakas na spell, na ikinagulat ni Tiin dahil hindi niya alam na ang Divine Leaf ay maaaring gamitin ng ganoon. Kinilala ng dragon ang spell bilang ang misteryosong Heaven Formation, at nabanggit na ang kanilang master ay naging sikat para dito dahil isang 5-star genius lang ang makakapagsanay nito. Nagawa ni Bakheera na tamaan ang dragon, ngunit naiwasan ito ni Tiin, at sinubukan niyang umatake mula sa itaas, ngunit hinaranggan ito ni Bakheera gamit lamang ang kanyang mga daliri at nabasag ang espada ni Tiin. Tinanong siya ni Tiin kung sa palagay niya ay makakatakas siya gamit ang kanyang banal na dahon, at lumaki ang kanilang pag-aaway nang pareho silang nagtama sa isa't isa. Nakikita sila ni Linza mula sa lupa, ngunit nag-aalala siya sa sitwasyon sa lambak, at umaasa siyang okay ang kanyang ama. Napansin ng mga master ang isang anomalya sa itaas ng Winter Hill, kaya naisip ni Dondo na dapat nilang tingnan ito, ngunit pinigilan sila ni Master Muyan dahil hindi pa tapos ang kanilang pagpupulong. Nagtataka sila kung gusto niyang magrebelde dahil pinipigilan niya silang tulungan ang kanilang master, ngunit napapansin niyang hindi si Bakheera ang tunay na kahalili ng makalangit na pari. Inatake siya ni Dondo, ngunit hinaranggan niya ito at sinabing hindi pa huli ang lahat para magtrabaho para kay Tiin. Tumanggi si Dondo na sumama sa kanila at kinukutya siya sa pagiging tuta ni Tiin, ngunit biglang dumating si Hanzo mula sa likuran at pinaslang siya. Sinabi niya na si Tiin ang tunay na kahalili, kaya itinatama lang nila ang isang pagkakamali. Ang isa pang master ay tumangging sumali sa kanila, ngunit ang mga shadow ni Tiin ay mabilis na dumating at pinalibutan sila. Sinabi ni Muyan na nais ni Tiin na silang lahat ay magtulungan, at dahil wala silang ibang pagpipilian, lahat sila ay nagpasya na manatiling tahimik. Samantala, patuloy na nilabanan ni Bakheera sina Tiin at ang dragon, at itinulak nila siya pabalik, ngunit muli niyang inilabas ang banal na dahon. Sinabi niya na sapat na upang talunin sila, ngunit iniwasan nila ang kanyang pag-atake at pinagsama ang kanilang mga kapangyarihan upang tapusin siya. Nagagawa nilang madaig siya, at bumagsak siya sa ilang mga bato. Nakita niyang kahanga-hanga si Tiin dahil nagawa niyang kontrolin ang sekta ng Kumlon sa loob lamang ng ilang araw, ngunit iniisip pa rin ni Bakheera na hindi siya karapat-dapat na magkaroon nito. Samantala, nagulat si Luwang nang makitang buhay si Yojen, at iniisip niya kung nadismaya si Luwang. Napansin niya na ang sekta ng kataas-taasang Diyos ay naghintay ng libu-libong taon, at napakalapit na nila sa tagumpay, ngunit pinagtaksilan sila ni Luwang. Sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na umatake, ngunit nagawa ni Luwang na ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang kanyang madilim na apoy. Sinusubukang tulungan siya ni Hina, ngunit pinigilan siya ni Lilia at sinabihan siyang umiwas dito. Nagawa ni Luwang na tapusin ang lahat maliban kay Yojen, na nagtanong sa kanya kung iyon lang ang mayroon siya. Napansin niya na itinuring niya siya bilang isang kapatid, ngunit sinabi ni Luwang na ang landing spell ng Diyos ay masisira ang buong mundo. Nakuha siya ni Yojen, at ginamit niya ang kanyang espesyal na pamamaraan para linisin ang kanyang mga kasalanan. Ngunit nagpa siya si Hina na iligtas siya tulad ng pagligtas niya sa kanya noong nakaraan. Nagawa niyang makatakas kay Lilia. Ngunit nang sinubukan niyang salakayin si Yojen, pinaslang siya nito bago pa man niya ito maabot, at sa mga huling sandali nito, sinabihan niya si Luwang na ipagpatuloy ang buhay. Hindi makapagpatuloy si Bakheera, kaya sinabi ni Tiin na tapos na ang laban, at nagpaputok siya ng napakalaking putok ng enerhiya upang tapusin siya, na lumikha ng napakalaking pagsabog na sumisira sa bundok. Kinokolekta niya ang banal na relic at bumalik sa palasyo, kung saan binati siya ng mga masters. Binanggit niya na ang halimaw sa bawal na lugar ay nakatakas, kaya nilalabanan nila ito ni Bakheera, ngunit siya lamang ang nakaligtas. Umupo siya sa upuan ng punong guro, at tinatanggap siya ng lahat bilang master, ngunit nabanggit niya na hindi siya maaaring maglaan ng maraming oras dahil mayroon pa siyang trabaho sa departamento ng Fuyan. Kaya't nagpa siya siyang iwan si Muyan sa pamamahala habang wala siya,
at ginawa niyang bagong pinuno ng paaralang sundalo si Hanzo dahil sa tingin niya ay may mahusay siyang talento. Ngunit isang disipulo ang sumugod at sinabi sa lahat na mayroong anomalya sa Heian Valley, na maaaring may kaugnayan sa sekta ng Diablo. Naaalala ni Luwang ang lahat ng mga sandali na kasama niya si Hina, at nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon. Napagtanto niyang sawi na siya, kaya wala nang makakasakit sa kanya, at sinabi niya sa kanya na hintayin siya sa kabilang buhay. Siya ay natatakpan ng madilim na apoy, at iniisip ni Yojen na nakabisado na niya ang isang bagong anyo ngunit iniisip kung hanggang kailan siya magpapatuloy. Naghahanda si Lilia na salakayin siya, ngunit pinigilan siya ni Yojen, sinabihan siyang umalis at alagaan ang kanyang anak na babae sa sekta. Sinusugod niya si Luwang, at nagsimula silang makipaglaban sa lahat ng mayroon sila, ngunit ang bagong anyo ni Luwang ay masyadong malakas para sa kanya. Kaya't nag-power up siya bago salakayin si Luwang, na gumagamit ng kanyang madilim na apoy upang labanan siya ng direkta, at ang epekto ay lumilikha ng isang napakalaking putok na nagpapadala ng mga shockwave na umabot kay Linza. Sinabi ni Luwang na ang sekta ng Diablo ay bumangon sa halaga ng hindi mabilang na buhay, at hindi niya pinagsisihan ang paglabag sa landing spell ng Diyos. Sinabi niya kay Yojen na kung gusto niyang mag-higanti, dapat silang tumigil sa pag-aaksaya ng oras at maglaban. Sinusugod niya kay Luwang ang lahat ng mayroon siya, at sinubukan ni Luwang na ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang kanyang maitim na apoy, ngunit sa tingin ni Yojen ay wala itong silbi dahil ang tuloy-tuloy na depensa ay uubusin lamang ang kanyang puwersa sa buhay. Gumawa siya ng maraming kopya ng kanyang sarili para atakehin si Luwang, ngunit isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito, na nagpapakitang hindi niya planong maging defensive. Tumalon siya sa hangin at humarap kay Yojen, at lumikha sila ng napakalaking sabog ng enerhiya. Nagawa ni Luwang na tusokon siya, at sinabihan ni Yojen si Luwang na tapusin siya muli, ngunit napansin niya si Linza, kaya sinabihan niya itong ipagpatuloy ang buhay. Napagtanto niya na hindi siya maaaring manalo, kaya hinawakan niya si Luwang at ginamit ang lahat ng kanyang natitirang enerhiya para sirain ang sarili, nag-iwan ng napakalaking crater sa lupa. Dumating si Richie at hinanap si Luwang sa pamamagitan ng kanyang amoy, ngunit itinuring siya ni Linza na pumaslang sa kanyang ama, kaya sinubukan niyang atakihin siya. Ngunit nahuli ni Richie ang kanyang espada, kaya sinubukan niyang alisin ito, ngunit ito ay nag-transform sa isang espiritu at nagpatambo sa kanya. Biglang dumating ang mga Kunlun Masters, at sinabi sa kanila ni Linza na si Luwang ang especially iyan na pumaslang kay Henry, ngunit ipinagtanggol siya ni Hanzo at Shina, at sinabing hindi siya maaaring maging salarin. Binanggit niya na nakita niya ito ng sarili niyang mga mata, ngunit sinabi ni Luwang sa kanila na pinaslang si Henry ng sekta ng Diablo. Napagtanto nilang buhay pa siya, kaya binanggit niya na kapag nagising siya, sasabihin niya sa kanila ang totoo, at hindi patatawarin ni Bakire si Luwang. Ngunit sinabi sa kanya ni Hanzo na siya ay nasawi na. Sa tingin niya ay nakipagtulungan si Luwang sa sekta ng Diablo upang tapusin ang kanilang Panginoon sa Henry, kaya inutusan ni Muyan ang mga disipulo na ibalik siya sa sekta para sa karagdagang investigasyon. Ngunit biglang dumating ang dragon at dinala si Luwang sa kanya. Sinabi ni Muyan na dapat nilang iulat ito kay Tiin, kaya bumalik silang lahat sa palasyo. Nagpapasalamat si Luwang sa dragon sa pagligtas sa kanya, ngunit nabanggit niya na ayaw lang niyang makuha nila ang Cosmic Seed. Nagtataka si Luwang kung ipinadala siya ni Tiin, ngunit ipinaliwanag niya na si Tiin ay abala sa pagkolekta ng mga banal na labi, at nabanggit niya na inilantad ni Luwang ang kanyang mga kapangyarihan, kaya lahat ay maghayhinala sa kanya. Paglipag nila, biglang dumating si Tiin at tinatakan ang dragon gamit ang Kunlun Seal, na nagsasabing tapos na ang usapin ng sekta ng Kunlun. Nagtataka siya kung saan gustong pumunta ni Luwang, ngunit hindi siya natutuwa sa pagseselyo sa dragon, kaya iniisip ni Tiin kung nagkaroon na ng paki si Luwang sa dragon. Napansin niyang ilang beses siyang iniligtas ng dragon, ngunit naisip ni Tiin na hindi niya dapat hayaang makaapekto iyon sa kanyang paghuhusga. Binanggit niya na dati niyang iniisip na gusto lang ni Tiin na alisin ang sekta ng Diablo at bigyan ng hustisya ang mundo, ngunit hindi na siya sigurado kung ano ang gusto niya. Sinabi niya na ang kanyang layunin ay hindi kailanman nagbago, ngunit tinanong siya ni Luwang tungkol sa mga buhay na nawala sa sekta ng Kunlun. Kaya ipinaliwanag niya na ang mga sakripisyo ay kailangang gawin upang mapuksa ang mga labi ng lumang mundo at bumuo ng isang bagong kaayusan.
Binanggit ni Luwang na sa nakalipas na 10 taon, hindi niya pinagsisihan ang paniniwala sa kanyang mga turo, at sinabi sa kanya ni Tiin na manalig sa kanya. Ngunit naisip ni Luwang na dapat silang sumunod sa iba't ibang landas, at nagpasya siyang iwanan ang lahat. Iniisip niya ang lahat ng nangyari at hindi alam kung ano ang paniniwalaan, kaya nagpasya siyang mamuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay na sumusunod sa kanyang puso.